po sa ating lahat. Ang lahat po ay inaanyayahan na magsiupo. Tayo po ay mag-start sa ating gawain sa isang magandang umaga po. Let us ask the Lord for the forgiveness and peace in our mind. Ano man po yung mga alalahanin natin sa buhay, ay ipaubaya po natin sa Panginoon. Let us pray for quietness within our hearts. This morning, banggitin din po natin yung pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. Let us give Him all the highest praise. Alalahanin po natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa buong linggong nagdaan, kung paanong siya ay patuloy na kumilos sa ating buhay at patuloy nating nararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig. Sige po, ipagpasalamat po natin ang lahat ng ito sa ating dakilang Panginoon. Alalahanin din po natin yung ating mga pagkakasalang nagawa. Maging ito man po ay sa isip, sa salita at sa gawa. Ihingi po natin ang tawad ito sa ating Panginoon. Magpalinis po tayo sa Kanya and ask for the forgiveness of our sin. Dapat tayo sa pagdulog sa Kanya sa umagang ito. Sige po, let us pray. Paano siya kabuti sa ating buhay? How faithfulness, banggitin po natin yung mga kabutihan na naranasan natin sa ating buhay. Yes, Lord. Let us also pray that everything and every aspect of the service will be orderly. Hilingin po natin sa Panginoon ang kabuuan ng gawaing ito ay maging maayos at tanging ang Panginoong Diyos lamang ang siyang maitaas at mapapurihan sa kabuuan ng ating gawain. Let us pray din po para sa mga attendees of this worship service. Pagpasalamat po natin sa Panginoon yung pag-iingat sa bawat isa na naririto, maging yun pong mga dadako pa lamang dito. Idalangin po natin ang pag-iingat sa bawat isa at ipagkaloob sa bawat isa ang pag-iingat na nagmumula sa Panginoon at madama ng bawat isa yung excitement sa pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito. Let us pray din po for everyone that is involved in the program. Naway patuloy na manguna ang Panginoon sa gawaing ito, sa mga tatayo dito sa unahan, sa worship team, yung kasiglahan po ng bawat isa upang ibigay ang kapurihan sa ating Panginoon. Ganon din po, idalangin din po natin sa Diyos ang Word of God na ibabahagi sa atin ng ating tagapagsalita at nawa ang ating
ang Word of God na ihahatid sa atin ay ating damhin at isabuhay at nawa ay yung pagkaunawa, bigyan tayo ng Diyos ng talagang bigyan tayo ng Panginoon ng desire na isabuhay natin ang salita na ibabahagi sa atin. Ipagkaloob din sa atin yung wisdom na nagmumula sa Kanya at yung confidence sa tagapagsalita sa gawaing ito. Idalangin din po natin na ibukas ng Panginoon ang ating mga puso at lubusan nating maunawaan ang Kanyang salita. We also pray for the equipment, musical instruments, and gadgets used in worship. Idalangin po natin ang kaayusan ng lahat ng ito mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain. Maging ang daloy po ng kuryente, ng internet connection, nawa ay talagang idalangin po natin yung kaayusan at hindi magkaroon ng anumang distraction. Idalangin din po natin sa Panginoon ang pagkilos ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin upang patuloy nating maranasan ang pagkilos sa ating mga buhay. We also pray, O Lord, for guidance and protection sa bawat isa throughout this service. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Lord, thank you for this day na ipinagkaloob mo po sa amin. Thank you din po sa pag-iingat sa bawat isa na idinako mo po dito upang makiisa sa iyong gawain. We are so blessed, O Lord, sa umagang ito, na kami po ay naririto upang sumamba at magpuri sa iyo at ibalik ang pinakamataas na papuri. Nawa Panginoon, ikaw lamang po ang maitaas at maluwalhati sa gawaing ito. We pray this, O Lord, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Yan, tumayo na kayo. Napakagaling talaga ng mga Pilipino. Alam na yung kasunod. Okay. Happy first Sunday of the month! Yan! 8 months na po tayo ng 2024! Yan! Palakpakan po natin ang Panginoon dahil talaga namang napakabilis ng araw. Pero kahit gaano man yan kabilis, patuloy pa rin po tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya pasalamatan natin ang bawat araw na
dumaraan dahil patuloy nating nararanasan ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Kaya this morning, bigyan natin ng papuri ang Lord na nagmahal sa atin ng walang kapantay. At di po ito kayang pantayan ng sinuman. Kaya mahalin din po natin ang ating Lord ng buong puso. Dahil tunay namang siya'y nagmamahal sa atin nung una pa man. Siya po ang unang nagmahal sa atin. Sabi nga po sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kaya sama-sama nating awitan ang Lord ng mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita,
sa bawat araw na dumaraan. Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Mula sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Mula sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Mula sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Mula sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Oh, amen. Walang maipapantay sa ating Lord. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede na muna po tayong makaupo. Yan, a blessed morning church, isang napakaganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, kamusta po tayo? Kamusta po ang lahat? Yan, kamusta po ang first week ng mga estudyante na pumasok sa school? Lalo't yung mga teachers natin yan. Kamustahin po natin sila, kamustahin natin yung ating mga katabi. Batiin natin sila ng isang magandang umaga. Yan. Dapat may ngiti po, di ba? Ang sayang tingnan kapag nakangiti ka dun sa isang tao, di ba? Nakaka-source of yung happiness, tsaka yung motivation. Ayan. So, maisingit ko lang po kahapon, tinanong ako ng kapatid kong bunso. Sabi, ate, di ba akala ko pag Saturday at Sunday ay pahinga ng mga estudyante? Bakit nagagawa ko nito? Sabay turo dun sa kanyang, nagsusulat po siya, then may kaharap na libro. Sabi ko naman, kasi homework yan. So, kailangan gagawin nyo yan. Then after, saka mag-rest. So, yon. So, sa mga teachers po dyan, so alam nyo na po, wag na pong magpapa-assignment. Para makapagpahinga ang mga estudyante.
Yan, so kidding aside po. Yan, so isang kagalakan po sa Lord na tayong lahat ay naririto ngayon, naglaan muli ng oras at effort na pumunta po dito sa kanyang tahanan, sama-samang sasamba sa ating Diyos. Gaano man po nakakapagod ang isang linggong nagdaan, naroon pa rin yung kapahingahan na nagmumula sa Lord. Minsan po ba sa buhay natin, habang tayo naglalakad, nag-iisip, tatrabaho, nagbabiyahe, o kung ano man po yung ginagawa natin, natanong na ba natin yung ating sarili, bakit ba ako narito? Ano bang purpose? Bakit ako nabubuhay sa mundong ito? Kasi po minsan may mga misconception ng mga tao na kapag naging successful na ako, kapag mayaman na ako, kapag naabot ko na lahat ng dreams ko sa buhay, yun yung purpose ko sa buhay. Yan, so kagaya nga po ni Sir Fred, na kapag mag-MCME baon na kwento, ako din po, merong baon na kwento na aking isi-share. Parang wala si Sir Fred, so hindi niya maririnig yung kwento ko. Yan. Nahili ako kay Sir Fred, ang dami kasi niyang kwento. So gusto ko rin magkwento. Yan, so hayaan niyo pong ibahagi ko itong kwentong ito. Yan, so kung meron kayong tainga, tayo po ay makinig. Yan. So ang gagawin niyo lang po ay makinig at ako po ang gagawin ko lang ay magsalita. Yun po yung trabaho natin ngayon. Yan. So may magkapatid po na Ana at Luis na magkasunod na nagtrabaho sa isang maliit na simbahan. Tuwing linggo po, nag-aalaga sila ng mga bata sa Sunday school at tumutulong sa paghahanda ng mga pagkain para sa mga nangangailangan. Isang linggo, nagkaroon ng malalaking gawain na kailangan nilang tapusin sa simbahan. Sa kabila ng pagod, hindi nila iniwan ang kanilang tungkulin. Nang matapos ang lahat, nagpasalamat sa kanila ang mga tao sa simbahan. Sabi ni Ana kay Luis, nais kong ipaalala sa iyo na kahit gaano man ito kahirap, ang bawat pagtulong natin ay parang pagsisilbi sa Diyos. Sumagot si Luis, tama ka, ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iba ay nagbibigay ng tunay na kagalakan at katuwang sa ating puso. So sa kwento pong ito, nakita natin yung puso ng magkapatid kung paano sila naglilingkod sa Diyos. Ginagawa nila yung isang bagay, hindi para sa kanila, kundi para sa Panginoon. Di ba po ang saya sa pakiramdam na malaman na ginagawa natin yung isang bagay na may galak sa ating puso ay dahil mahal natin ang Lord at naglilingkod tayo sa Kanya. Diba? Naisip ba natin yun? Ginagawa ko to kasi mahal ko si Lord eh. Kasi ang pinaglilingkuran ko siya. Diba? Kumbaga naglilingkod tayo sa tao dahil ang pinaglilingkuran natin ay ang ating Diyos. Hindi tayo agad basta mapapagod eh. Diba? Napipili niyo ba yun? Kapag tayo ay may ginagawa natin to para sa Panginoon, hindi tayo agad basta napapagod eh. Kasi naglilingkod tayo sa Diyos ng may galak at pagmamahal. Kaya po ngayong umaga, tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo ay umawit ng may galak sa ating puso. Tayo ay aawit, magpupuri hindi dahil sa sinabi ko po, hindi dahil sa katabi natin, o kung ano pa man po yung reason natin. Tayo po ay aawit dahil mahal natin ang Diyos, dahil nagsiserve tayo sa Kanya. Kaya po ngayong umaga, I encourage everyone to close our eyes. Sabihin natin sa Lord ngayong umaga, Lord, i-whisper natin sa Lord na may tinig, Lord, ang purpose ko po ay ang paglingkuran ka. Ang purpose ko kung bakit po ako aawit, kung bakit po ako narito ngayon ay dahil mahal kita, Panginoon. Dahil ikaw ang aking pinaglilingkuran. Muli po, tinatawagan ko po ang music team para muli tayong pangunahan sa pag-awit. The reason why we live in this world is to worship God. Kaya sa umagang ito, sama-sama nating ibigay ang pinakamataas nating papuri at pagsamba sa ating Panginoon. God is holy.
So make our life holy sa harapan ng ating Panginoon. Sa oras na ito, minsan pa, isurrender natin ang lahat ng ating mga pagkukulang, ang lahat ng ating mga kahinaan sa ating Panginoon. Ihingi natin ang kapatawaran ang lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Ihingi natin ng kapatawaran ang lahat-lahat na mga bagay na nagawa natin na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon, upang tayo'y maging karapat-dapat sa Kanyang harapan sa umagang ito. Psalms 99. Let them praise your great and awesome name. He a holy. Exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. Exalt the Lord our God and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Let's sing Holy Says It All. When I come into your presence, confronted by your grace, the words are always failing me. I'm unable to convey the vastness of your glory, the wonder of your love. I'm speechless at your beauty. I've lost all words but one. When I come into your presence, confronted by your grace, the words are always failing me. I'm unable to convey the vastness of your glory, the wonder of your love. I'm speechless at your beauty. I've lost all words but one. Holy, holy, you are high and lifted up. Holy, holy. When
Yes, Lord, hallelujah. Tunay, Panginoon, naway patuloy na maging desire ng aming mga puso na mapalapit sa iyo, Panginoon. Na patuloy na maging close kami sa iyo, Panginoon. Patuloy na mas makilala ka pa namin, Panginoon, kung sino ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy po kami na maglingkod sa iyo. Patuloy po kami na maging faithful, Panginoon, sa amin pong pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon, upang sa habang naming buhay, sa patuloy naming paglakad, Panginoon, nakasama ka. Ikaw po ang patuloy na maghari sa aming mga buhay. Purihin ka po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa umagang ito. So yan, ngayon po ang umaga, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, muli po nating balikan yung ating napag-aralan na salita ng Diyos noong kabilang linggo. Yan. Sino pong nakakaalala ng title po ni Sir Jerome? Surrendering to God. Yan. So napakahirap po talaga na sumunod sa ating Panginoon. Kahit po tayo, sabihin natin tayo ay mananampalataya na, pero nahihirapan pa rin po tayong sumunod sa ating Panginoon. Kasi nga po, bilang isang tao, likas po tayong makasalanan. Pero, mapapagtagumpayan po natin yung mga kasalanan maliban na tayo po ay magsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. At ngayon pong umaga, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po ay pumikit. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan at maging sa magandang araw, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Maging sa mga kapatiran na naririto upang sumamba sa inyo, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat. At sa aming pag-aaral, Panginoon, ng inyong salita, hinihiling ko po ang Santong Espiritu na kami ay pangunahan. Talagang sakluban kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan upang lubos naming maunawaan ang iyong banal na salita. Ito po aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayo maupo. Ayan. Kanina po, bago po tayo mag-umpisa, sabi ng ating MC, si Ate Jenny Rose, yan. So bakit daw tayo naririto sa mundo? Ano bang dahilan kung bakit po tayo nabubuhay dito sa ating mundo? So ngayon po, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang pag-aaralan po natin ay ano ba yung dahilan? Bakit nga tayo naririto sa mundo? Ang title po natin ay yan. Tayo ay nilalang upang maglingkod sa Diyos. Tandaan po natin, ang paglilingkuran po natin ay yung tunay na Diyos. Kasi maraming Diyos dito sa mundo na pinaglilingkuran ng mga tao. Pero sa atin po bilang isang mananampalataya, ang pinaglilingkuran po natin yung tunay na Diyos. At sabi po sa Efeso, yan, sa Efeso 2:10, sabi po dyan, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha tayo niya na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So makikita po natin sa talata ng Efeso, tayo daw po ay nilikha ng Diyos para sa mabubuting gawa.
Kasi, ang sabi doon sa Genesis, nung tayo likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ang sinasabi po na wangis ng ating Panginoon ay hindi po yung literal na kaanyuan ng ating Panginoon, kundi yung mga karakter. Kaya nga po sabi sa Epeso, nilikha tayo para sa mabubuting gawa. Ginawa tayo para makapagbigay ng kontribusyon sa ating buhay. Ginawa tayo hindi para tanungin yung ating buhay. Mapalad po tayo bilang mga tao na tumatagal ng 80 taon, tumatagal ng 70. Pero, ang tanong po dyan, ano ba yung naging donasyon mo ng iyong buhay? Ano ba yung nagawa mo doon sa 80 taon ng iyong buhay dito sa ating mundo? Ano po? Hindi po ang tagal ng buhay ang nais ng Diyos para sa atin, kundi ang nais ng Diyos sa atin ay ano ba yung donasyon mo, ano ba yung ginawa mo para sa iyong buhay. Sabi po sa nawala. Sabi po sa unang Korinto, yan, 12:4-11. Ate Generous, makikibasa naman po. Unang Korinto, 12:4-11. Yan, so para po tayo makapaglingkod sa ating Panginoon, so binigyan po tayo ng mga iba't ibang kaloob. Kasi nakakalungkot pong isipin na napakarami po sa ating mga kapatiran o mananampalataya na sinasabi nila hindi daw nila kaya. For example, ibahagi yung mabuting balita. Marami pong nagsasabi na hindi nila kaya kasi nga wala silang kakayanan. Pero malinaw po na sinasabi ng ating Panginoon na kapag gusto mong maglingkod sa ating Diyos, bibigyan ka niya ng mga kaloob. Bibigyan ka ng kaloob para magbahagi ng salita, para magkaroon ng kaalaman. So, malinaw po na para po tayo makapaglingkod sa Diyos, so kailangan natin tanggapin yung kaloob na ibinibigay sa atin. Siyempre, kung gagawin natin yung mga kaloob na binigay sa atin, siyempre ang Panginoon ay hindi po siya papayag na gumawa tayo nang wala tayong kagamitan. Gumawa tayo nang wala tayong kaalaman, mga kapatid. So, kapag po tayo gusto nating maglingkod sa Diyos, gamitin po natin yung kaloob na ibinigay sa atin. At huwag po kayong matakot na gawin ito kasi nga ang Panginoon yung magbibigay sa atin ng kaalaman. Ang kailangan lang po natin ay kooperasyon ng bawat isa. Ano po? Yan.
yamang may kakayang ibinigay sa bawat isa sa atin, gamitin po natin ito para makapaglingkod sa Diyos. Hindi lang sa Diyos ang gusto ng Panginoon, kundi maglingkod sa kapwa po natin. At ang paglilingkod sa Diyos bilang mga katiwala ng iba't ibang kaloob. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa iba't iba bilang mabubuting katiwala ng magagandang balita ng ating Panginoon. So bilang tayo po tumanggap ng kaloob ng ating Panginoon, ipagkatiwala po natin ito doon sa iba. So papaano po natin ipagkakatiwala yung mga kaloob na ibinigay sa atin? So siyempre, kailangan ibahagi natin, i-share natin ano ba yung mga kaloob na tanggap natin sa ating Panginoon. At ano po ba yung isang mabuting kaloob na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Di po ba unang-una, nung makilala natin ang Panginoon, nung tayo magkaroon ng pagkakataon na matagpuan tayo ng ating Panginoon. So, napakaganda pong kaloob na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At ang nais ng Diyos, yung kaloob na ibinigay sa iyo, ibahagi po natin sa iba. Sabi po sa isang quotation yan, sa quotation sabi, ikaw ay pinagpala para mapagpala ang iba. So papaano po ba yung pinagpapala yung iba para sa iyo? Pinagpala ka, paano mapapagpala yung iba? Siyempre, mapapagpala din yung iba kung yung pagpapala mo ay ilalabas po natin. Huwag po nating kimkimin anuman yung mga pagpapala na natanggap natin sa ating buhay. So, atin pong itong ilabas para sa atin. Kasi, sabi nga po doon sa mga napag-aralan natin last week, lalo-lalo na doon sa seminar, hindi po mahalaga na basta alam mo lang yung isang bagay. So, kailangan gawin mo para ito ay lumago. Kasi kapag alam lang natin, hanggang sa atin lang. So, papaano naman yung iba na nangangailangan din? For example, marami kang grocery na natanggap. Sobra-sobra naman. So, yung kapitbahay mo, nagugutom, kailangan pagpalain mo rin yun. Pero, ang gusto po ng Diyos ay hindi tayo yung mahayag doon sa pagpapala para sa kanila. Kundi, ang Panginoon pa rin. Ano po? Mayroon pong mga tao na gustong maglingkod sa ating Panginoon. Pero, ayaw naman pong maglingkod sa ating kapwa. Hindi po pwede na tayo po ay maglingkod sa Diyos na hindi po tayo naglilingkod sa ating kapwa. Kasi po, ang paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod din sa kapwa. Ang tawag po dito ay ministry. Yan. So, naniniwala po ako na ang unang ministry ng isang mananampalataya ay yung tinatawag nating Ministry of Attendance o Ministeryo ng Pagdalo. Yan. Ngunit, sa Biblia, ang salitang serbisyo at at ministeryo ay magkahulugan lamang po, iisang salita lamang para sa Biblia, yung serbisyo at ministeryo. Kapag sinabi po nating serbisyo, ito po ay yung ministro o ministry, sinasabi pong sa Biblia ito ay isang lingkod. Ano po? Matatandaan natin na tayo po ay nilikha ng ating Panginoon para sa walang hanggang buhay. So dito po sa lupa, ito po ay isang paraan ng Panginoon para po tayo ay ihanda sa walang hanggang buhay sa piling po ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, para po tayo ay maihanda para sa buhay na walang hanggan, so kailangan nating maglingkod dito pa lamang sa lupa. At ang 10 paglilingkod na sa Diyos, mahirap pong maglingkod sa Diyos literal kasi ang ating Panginoon ay nasa langit. Kaya po, ang paglilingkod po sa kapwa ay isa pong paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon.
mahirap pong gayahin ang ating Panginoong Jesus. Pero, ang maganda po rito, binigyan niyo po tayo ng isang halimbawa para kung papaano ang maglingkod. So, basahin po natin yung ano ba yung halimbawa ng paglilingkod na gusto ng ating Panginoon. Sabi po sa Matthew, sabi po sa Matthew 20:28, yan, sabi po dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So ang Panginoong Hesus po ay naparito hindi para paglingkuran. So makikita po natin sa Matthew 20:28. So siya ay pumarito para ialay yung kanyang buhay para po sa atin, para po tayo ay tubusin doon sa ating mga kasalanan, para po tayo ay iligtas sa kapahamakan. Ano po? Ngunit paano ba ang maglingkod tulad kay Kristo? Yan. So napakahirap po na maglingkod katulad ng kay Kristo. Kasi alam naman natin na ang Panginoong Hesukristo ay talagang puno ng pag-ibig sa atin. Yung pag-ibig niya ay talagang walang kapantay. Pero ang maganda po dito, binigyan niyo po tayo ng dalawang paraan na paglilingkod katulad ng kay Kristo. Ano po ba yung mga paraan na ito? Ang una pong paraan ng paglilingkod, ang paglilingkod katulad ni Kristo ay ang pagiging available o handang magbigay ng oras o panahon. Meron pong isang kwento, yan, isang araw, kanina si Ate Generous nagkwento rin, ako rin po magkukwento. Isang araw po, merong isang lalaki na napapunta doon sa isang kainan o sa isang restaurant. Yan. Siya po ay umorder ng pagkain at nung dalhin sa kanya nung waiter, sumali po yung pagkain na naibigay. At nagulat po yung lalaki na umorder kasi yung waiter ay humingi sa kanya ng paumanhin, humingi ng dispensa o sorry. Pero mas nagulat yung lalaki nang lumapit sa kanya yung manager nung isang restaurant. At humingi din ng dispensa yung manager para doon sa pagkakamali na nagawa ng kanyang waiter. Nakakalungkot po na isipin, tayo po ay normal na mga tao, pero hindi po natin magawa na magkaroon ng pagpapakumbaba. Minsan, ate, makigusto naman tubig ko dyan. Nakakalungkot po na sa atin, tayo naman po ay normal na tao lang, pero hindi po natin magawa na magpakumbaba kapag tayo po ay nasasaktan yung ating damdamin ng ibang tao. Kalimitan po sa atin ay talagang yung reaksyon natin ay kung hindi man magalit, ay masama yung loob. Pero ipinapakita po dito sa isang kwento na yung manager ay wala namang pagkakamali pero humingi pa rin ng pasensya doon sa lalaking umorder. At hindi naman basta-basta yung isang manager sa panahon ngayon kasi kapag ikaw ay manager o medyo ibig sabihin medyo maganda yung iyong katayuan sa buhay. Pero ito po yung nagpapakita lamang ng isang pagpapakumbaba. Ano po? Sabi po dito, ang paglilingkod katulad ni Kristo ay pagiging available,
handang magbigay ng oras o panahon. Isang araw, makikibasa po ng makikibasa po tayo sa Matthew 20:32. Yan. Matthew 20:32. Sabi po dito sa Matthew 20:32, tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo? Yan. Ang kwento po dito sa talatang ito ay isang araw si Jesus ay naglalakad galing Jericho nang biglang may tumawag sa kanya na 2 bulag at ang sabi sa kanya, anak ni David, yan, sa ganyan, pagalingin mo kami. Kung mapapansin po natin, nasa saan po yung pagiging available ng ating Panginoon doon. So tingnan po natin yung ating Biblia at bilugan natin o guhitan natin yung salitang tumigil. So naniniwala po ako na kung ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tumigil sa mga sandaling yon, ay hindi niya makikita o hindi niya mabibigyan ng panahon yung 2 bulag para pagalingin. At ngayon po, bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, so nais pong sabihin ng Diyos sa atin na tayo po bilang isang mananampalataya, kailangan nating maging sensitibo sa ating paligid. So hindi po tayo, ayaw kasi ng ating Diyos sa atin bilang isang lingkod na tayo ay laging abala. Lagi tayong busy. Ang gusto ng Diyos sa atin bilang isang lingkod niya, so handa tayong maabala, mga kapatid. So huwag nating ipagdamot yung ating mga kakayanan. Huwag nating ipagdamot na maglingkod tayo para sa ating Panginoon. At nakakalungkot din pong isipin na kapag panahon ng rest day yan, so rest day, araw ng linggo. Kailan po ba ang rest day? Kalimitan, di ba, linggo. Pagka rest day lang, yung minsan, yung inaanunsyo ng gobyerno na walang pasok, yung rest day. Pero, pangkaraniwan pong rest day ay araw ng linggo. Nakakalungkot pong isipin na marami sa atin na kapag linggo ay kung saan naroroon. Meron sa mall, meron sa mga beach para maligo at para magpalamig. So hindi naman po masama na tayo ay pumunta sa mall, pumunta sa paliguan. Pero ang masama doon po, wag nating ituon sa araw ng pahinga o araw ng rest day kapag araw ng linggo. Kasi paano po tayo magagamit ng ating Panginoon kung sa araw po ng rest day, wala tayo? Paano po tayo makakapaglingkod sa ating kapwa kung lagi tayong wala sa mga gawain patungkol sa ating Panginoon? Paano po tayo makakapag-encourage ng ating mga kapatiran kung sa panahon ng mga fellowship natin, lagi po tayong absent? Lagi tayong may ginagawa sa ating buhay. So ang gusto po ng Diyos, sabi sa Hebreo, yan. So sabi sa Hebreo 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Para po tayo makapaglingkod sa ating kapwa para yung ating mga kapatiran ay mapalakas natin. So wag po nating kaligtaan na dumalo sa ganitong mga pagtitipon. Lalo-lalo na kapag araw ng linggo. Kasi paano mo malalaman yung sinasabi ng Diyos para makatulong ka sa iba kung wala naman ikaw sa mga fellowship o sa mga gawain na para sa ating Panginoon. So ang gusto po ng Diyos para sa atin bilang isang kanyang mga lingkod, huwag po tayong laging abala sa ating buhay. Hindi naman po masama na maging abala. Minsan talagang yung trabaho yung nagiging dahilan ng ating mga pagliban. Pero ang gusto po ng Diyos, huwag naman lagi. So
kapag laging busy, so hindi rin po gusto ng ating Panginoon. At ang pangalawa po na paglilingkod tulad kay Kristo, yan. Ang paglilingkod katulad ni Kristo ay ang pagiging humble o mapagkumbaba. Nauna pala yan. Sabi po sa Juan 13, yan. Sa Juan 13:5. Sabi po sa Juan 13:5, yan. So 13:5. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ang tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. So makikita po natin na yung pong kwento dyan ay yung malapit na yung pista ng Pasko. So ang ginawa po ng ating Panginoon, so naglagay siya ng tubig sa palanggana at hinugasan yung paa ng kanyang mga alagad. At kung gusto ng Diyos sa atin para tayo po ay makapaglingkod, so kailangan po natin ng pagiging mapagkumbaba. Nagbibigay po ang Diyos ng halimbawa sa atin para gawin natin ano ba yung dapat na gawin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi po sa Pilipos, Kuya Arvin, makikibasa naman. So sa pagsunod po o paglilingkod sa ating Panginoon, so napakahirap po talagang gawin. Napakahirap na maglingkod sa Diyos, lalo na sa ating kapwa. Kasi ang sabi po dyan ay meron tayong mga pansariling layunin o pagyayabang. So para po tayo makapaglingkod sa ating Panginoon, so kailangan po natin alisin sa ating mga sarili yung mga pansarili nating layunin, yung ating mga tinatawag nating pride sa ating buhay, yung ating mga pagyayabang. Para po tayo makapaglingkod kay Kristo, tulad na kay Kristo, so kailangan po natin lagi tayong mapagkumbaba o lagi tayong humble. Gaya nga po kanina, doon sa aking kwento, yung isang lalaki sa restaurant yan. So, pero makikita natin doon sa manager, ay mataas na ano na yon sa ating sa ating kinabibilangan dito sa mundo, mataas na posisyon na. Pero makikita natin na meron pang mas higit doon na nagpapakita kung paano yung pagpapakumbaba. At ito nga po yung ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Ang naglilingkod ay nagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay bumababa upang itaas ang iba. Ang nagpapakumbaba ay tumutugon sa mga pangangailangan ng iba. So lagi po nating tatandaan na hindi po tayo makakapagpakumbaba kung lagi nating iniisip yung ating sarili. Para po tayo makapaglingkod sa ating Panginoon, so kailangan po nating paglingkuran yung ating kapwa. Lalong higit yung ating mga kapatiran o ating kapwa mananampalataya. Sabi po sa Marcos, yan, so malapit na po tayo, mabilis lang.
Sabi po sa Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So makikita po natin na dahil sa pagpapakumbaba ng ating Panginoon, so hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at nag-anyo siyang alipin. Bakit po siya nag-anyo alipin? Dahil nga po para tayo po ay matubos do sa ating mga kasalanan. So ang nais po ng Panginoon para po tayo ay makapaglingkod tulad kay Kristo. Una po, so kailangan po natin magkaroon po tayo ng available o yung pagbibigay ng oras o panahon para sa iba. Ano po? At ang pangalawa na paglilingkod tulad kay Kristo ay ang pagiging humble o mapagkumbaba. So yun lang po at purihin po ang ating Panginoon. So mamaya po sa ating D-group na pag-usapan po natin ay yan, mga katanungan po, pinapalakas ko ba ang aking kayabangan o pinapalakas ko ba ang pananampalataya ng iba? Sige po, tayo po ay mag-pray. Yes, Lord God, salamat po sa iyong salita. Salamat, tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na talagang laging magkaroon ng pagkakataon tumulong sa iba at tulungan mo kami na mawala sa amin sarili yung kayabangan o pansariling kaisipan, Panginoon. Tulungan mo kami na laging maging mapagkumbaba upang makapaglingkod sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo pong lahat, lalo tigit sa ating Panginoon. Ano po? Thank you so much po sa salita ng Panginoon na ating pong narinig ngayong umagang ito. And now for our tithes and offering. So, let me read the God said about this. So, buksan po natin or basahin po natin ang nilalaman po sa Malakias chapter 3, verse 10. At ito po ang sinasabi po. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang mga pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, O Lord, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sa mga blessing na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa amin. Lalo tigit sa biyaya ng buhay, Panginoon, na walang sawang ibinibigay niyo po sa bawat isa po sa amin, O Lord. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming pong tithes and offering, Panginoon, ang mga salaping malilikong, O Lord, ay magamit po sa isa pong napakadakilang layunin, ang luwalhatiin at itaas po ang inyo pong pangalan. Lord, ang mga bagay na ito ay dinadalangin namin sa inyo, Ama, sa tanging pangalan po niya pong nag-iisa at dakilang anak namin, Panginoong Hesus. Amen. So ngayon po ay tayo po ay malaya na hong makapagbigay para po sa ating pong tithes and offering. Thank you so much. Ano po, dito naman po yung eye care po ba yun? Eye care yan. So, TMI care yan. So, thank you po.
Hello. 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 Hi. Hello. In the darkness we were waiting without hope. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, Praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. to reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake, you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels didn't know, for the souls of all who come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit,
hello. Okay, so patuloy natin pag-pray na ma-develop yung mga talents, ayan, yung mga kabataan natin. Bago tayo mag-closing prayer, kasi kanina nagtanong si Kuya Leo, dagdag natin ng tanong. Kasi sabi ron, yung paglilingkod daw ay yung pagiging available. Sabi, yung naglaalaan ka ng oras. Yan ang tanong ganito, paano nung kailangan yung tulong mo, nung time na yun, talagang may conflict. May conflict naman talaga eh. So, hindi ka available nung time na yon. Ang tanong ko, ano ang magagawa mo doon? Okay. So, sige po. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y mag-pray. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang araw na ito. Aming Ama, nagpapasalamat kami. Tunay, kayo po ang nagbigay sa amin ng magandang halimbawa na kung saan, Panginoon Diyos, pinakita nyo kung ano yung pagpapakumbaba at paglilingkod, Panginoon. Grabe yung binasa kanina sa Philippians chapter 2, verse 3 to 8, na kung saan, Panginoon, you did not insist to be God. I mean, hindi naman nawala yung pagka-Diyos nyo, pero hindi mo pinagpilitan yung Panginoon yung issue ng pagka-Diyos nyo. Kundi sabi ron, Christ took the form of a servant and was made in the likeness of man. Being humbled himself, became obedient to death, even the death of the cross. Kaya Panginoon, talagang maging sa kamatayan, hanggang sa kamatayan sa krus, ibinigay mo ang iyong buhay. Panginoon, sa umagang ito, binabalik po namin ng papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Lord, we pray also, igawad niyo po, Panginoon, ang kapayapaan, ang probisyon, ang kagalingan, doon sa mga may karamdaman, at doon sa Panginoon may mga pinagdadaan na problema. Kayo pong tumulong, Panginoon, at maghimala sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, habag, Panginoon, at probisyon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palapan po natin, Panginoon. Upo muna tayo para po sa ilang pagbabalita. At ngayon po gusto lang din nating i-recognize kung gaano naging faithful, kung gaano naging tapat ang Lord sa buhay ng isa sa ating mga kapatiran. Yan, so congrats natin si Sir Fred at si Sir Joms, yan, sa natapos na kanilang profesyon, ano man yon, ano mang profesyon, yan, yung masteral, tsaka yung, paraho nga palang masteral. Yan, talagang purihin po ang Lord, talagang napakabuti at talagang tapat ng Lord sa ating mga kapatiran. So palakpakan naman po natin ang Lord. Grabe, di ba? Ang sayang makita na tayo ay nagpapatuloy dahil tayo ay nagsiserve sa ating Panginoon. So para po sa ating mga birthday celebrants, ngayong August yan, talagang grabe. Double celebration na to, Sir Fred. So, paano ba yan, Sir Fred? Pupunta na kami sa inyo. Kailan ba yan? Sa Martes, kasabay din sa Martes po ay graduation naman ni Angelina, ba? Ang dami nating ngayon, celebration. Sa August 6 nga, di ba? Tama ko? Okay. Yan, sa August 6. So, yan, batiin natin Sir Fred. Happy birthday, Sir Fred. Agad-agad. Yan, so nag-birthday po siya. Mag-birthday siya sa August 6. At si Che, yan, mag-birthday din si Che, ang aking, yan. Sa August 11 naman po. Yan, so marami pala tayong pupuntahan, mga talagang bigatin. Ay, bigatin. Yan, so, iba pala yon. Yan, so para po sa patuloy na ating gawain, yan, na kinakandak po. Patuloy pa rin po ang ating prayer meetings. Yan, every Tuesday po. Dito po yun sa church, 4:30 p.m. Same, ganun din po pag Wednesday. Sa St. Vincent naman po yun. Phase 2, Bantilan. 4:30 p.m. din po, same day, ay same time. Then pag Thursday po ay sa Sitio Calabasahan po. As 4:30 p.m. din po. Patuloy pa rin po ang ating online prayer fellowship. Friday, 7 p.m. po. Ito po ay sa Messenger group. Yan. At patuloy pa rin po ang ating Mothers Fellowship. First Sunday of the month po yun. At ganoon din po ang ating Fathers Fellowship.
Okay po. Para po sa, yun nga yung fellowship po ng mga tatay ay sa mga Bukid residents po. Yan. And patuloy pa rin po ang ating youth service. And so praise God po sa patuloy po na pagpapatuloy ng gawain. At ini-encourage po muli namin ang bawat isa, ang ating mga, especially ang ating mga kabataan na mag-join po dito sa ating Ignite, sa ating youth fellowship. Yan, sama-sama tayong matuto, maka-fellowship po natin yung ating mga kapatiran. As well po, yung ating mga leaders din po, maaari din po nating isend po ito sa ating mga D-group members. Yan, so kung wala na po ay, sino po kaya ang ating dishwashers at ang ating magsiserve? O mga nanay. Yan, so handa na po natin. Yan, so palakpakan naman po natin ng Lord sa natapos na isang linggo po na ito. Yan. At para po sa ating small groups, yan yung kanina po na tanong po kanina na ating sasagutin. Ano, maaari po ba nating i-flash? Yan, yan pala yun. Paano to gagawing tanong? Tayo ba? Ay, ito pala yan. Yan, so ang katanungan po ay, pinapalakas ko ba ang aking kayabangan? O sino dito mga mayayabang? O pinapalakas ko ba ang pananampalataya ng iba? And then yung pangalawa pong tanong ni Pastor, paano daw pagka nagkaroon ng conflict? Diba? Doon halimbawa may mga, diba, patungkol tayo doon sa availability natin. So yung conflict, paano pag nagkaroon ng conflict, ano yung magagawa natin? So yun po yung ating sasagutin po mamaya sa ating mga small group. So yun lang po. Thank you po, and to God be all the glory po.